Ganito ba talaga ang lambingan ng magkaibigan? Magandang araw mga ka-Prime. Narito ulit tayo sa panibagong istorya. Kung gusto niyong patuloy na makapakinig ng mga ganitong istorya, i-follow, like at subscribe lamang ang aming mga pages. Tawagin niyo na lang po akong Rowena, 36 na taong gulang, may 6 na anak, taga-probinsya ako. Lahat ng aking mga anak ay nag-aaral na sa high school at college. Ayaw ko naman malagay ang kinabukasan nila sa alanganin. Meron kaming kapitbahay na iniwan ng asawa at may 2 anak, construction worker ang kaniyang asawa sa Maynila. Habang malayo ang kaniyang asawa, dinalaw-dalaw naman siya ng isa naming kapitbahay na matandang binata. Nalaman ito ng kanyang asawa dahil nahuli ito sa loob ng CR ng mismong anak niya. Dinodog style siya kaya nagsumbong ang bata sa ama nito. Akala ko naman kasi hanggang doon lang ang kalandian niya. Kaya naawa ako kasi nakikita ko kung gaano kagipit ito mula nang iniwan ng kanyang asawa. Kinuha ko siya sa amin para makatulong, ngunit hindi ko lubos akalain na pati pala asawa ko ay tataluhin niya. Nagluluto siya sa kusina ng saktong maabutan ko, na sinampalang puwet niya ng asawa ko sabay pisil pa. Ipinagsawalang bahala ko iyon kasi baka joke lang talaga yung nakita ko. May isang hapon galing akong bayan nang maabutan ko na nakahiga ang babae sa kandungan ng aking asawa at haplos-haplos pa ang mukha nito. Ang katwiran ay lambingan lang iyon ng magkaibigan. Nagtataka ako ng buong hapon, magtatatlong araw na panay igib ang aming katulong ng tubig at kinabukasan, 4:00 ng umaga, napaisip ako kung bakit maaga itong maligo. Nagtataka ako kasi medyo natagalan siya matapos sa pagligo. Kaya naman naisipan ko na sundan na lang ito, tinulak ko ng buong puwersa ang pintuan at nakita ko silang dalawa na nakahubad at ang katwiran muli nila ay nagkasabay lang sila sa banyo. Hindi ko kinaya ang stress at umalis ako pansamantala sa amin at nagpunta ako sa kapatid ko sa syudad. Saglit lang ako nawala. Ang sabi ng inosenteng anak ng babae ay wala naman silang baboy na nakatali sa poste. Hindi rin mahangin. Pero bakit umaalog-alog ang bahay nila at meron pang pumalakpak kaya lahat sila ay nagising? Hindi na talaga sila tumigil. Kinagabihan ng araw na iyon, nalasing ang aking asawa, nagsisigaw at nagyayabang. 2 pa naman daw ang kanyang asawa, nagbalat na nga daw ang kaniyang titi at pagod na. Sobrang nakakahiya sa nakakarami pero tiniis ko pa rin. 11:00 na yun ng gabi nang nag-iikot ang aming kapitan kasama ang mga tanod dahil may napabalitang merong white lady nga daw na nakabistida at nagpapagalagala sa hating gabi. Nakasuot ito ng dress at mahaba ang buhok kaya takot na takot ang mga bata at kabarangay sa kumakalat na tsismis. Aba! Ang mga makakapal na mukha na ilawan ni Kapitanang puwet at huling-huli sa akto na nakapatong sa kanyang kabet sa puno ng kasagingan at nagtsutsuk-tsakan. Yun naman pala ang kabet ng aking asawa, ang napagkamalang white lady dahil makulot na sabog at mahaba ang kanyang buhok. Talaga namang sobrang kapal ng mukha ng aking asawa, maliit naman ang titi, hindi ko alam ano ang kaniyang pinagyayabang at grabe naman maadik sa kanya ang kanyang kabet. Kung alam ko lang noon hindi ko na sana tinulungan ang babaeng iyon, ito pala ang mapapala ko. Para akong kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Kaya pag uwi ng asawa ko ng bahay, pinagtatapon ko ang lahat ng kaniyang gamit at nagsisigaw siya na bilhan ko daw ng baboy panghanda nila bago sila magsama at ang ginawa ko iyon, sinunod ko at binilhan, ibinigay ko ang request niya. Ayun doon na siya nakatira sa kapitbahay sa dati naming katulong. Baka na overused, wala nang pahinga at puro tsuktsakan na lang ang inatupag kaya ayun inatake ng high blood. Nagmamakaawa ang kabet. Natulungan ko daw sila pero mismo ang mga anak ko ang umawat na sa akin. Kaya sa ating mga tagapakinig diyan, mag-isip bago gumawa ng kalokohan dahil ang karma ay palaging nandyan. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung yes, mag-follow ka na sa Prime Confession.